Ang kinubkob na lungsod ng Pokrovsk ay nananatiling nakatayo. Hindi mo malalaman yan kung nakinig ka sa pinakabagong pahayag ng Pangulo ng Russia, Vladimir Putin. Sa ngayon, war zone pa rin ang Pokrovsk at malayo pa sa katotohanan ang ganap na kontrol ng Russia. Gustong gamitin ni Putin ang Pokrovsk sa propaganda. Pero ang katotohanang tinatago niya ay naging madugong laban para sa Russia, ang Pokrovsk. Maaaring makuha ng puwersa ni Putin ang lungsod kahit magtagumpay sila. Nabigo ng Ukraine ang Russia sa Pokrovsk sa pamamagitan ng pagdulot ng napakalaking pinsala sa mga puwersa ni Putin. Una, magbigay muna tayo ng konteksto bago ang pananakop ng Ukraine. Ang Pokrovsk ay isang mahalaga pero hindi pangunahing lungsod sa Donetsk. Tahanan ng 60,000 katao dating kilala ang lungsod sa industriya ng karbon. Nagbago ang lahat nang pumasok ang puwersa ng Russia sa Ukraine. Habang tumindi ang labanan para sa Donetsk, ang Pokrovsk ay nagbago mula sa pagiging isang ordinaryong lungsod tungo sa pagiging isang mahalagang sentrong logistical para sa Ukraine. Gustong-gusto ni Putin ang sentrong iyon, kaya nagpadala siya ng tropa para sa pag-atake sa Pokrovsk sa loob ng 18 buwan. Kahit unti-unti nang nababawasan ang halaga ng lungsod, para sa Russia, ang Pokrovsk ay posibleng panimulang punto para sa mga susunod na pag-atake sa Sloviansk at Krematorsk. Para sa Ukraine, ang dating sentrong logistical na ito ay naging kill zone kung saan maraming dugo ng mga Ruso ang nawala bago ito bumagsak. Ipinapakita ng dami ng sundalong ipinadala ni Putin kung gaano kahalaga sa kanya ang masakop ang lungsod. Noong nabigong summer offensive ng Russia sa Ukraine noong 2000 at 25 Pokrovsk ang naging sentro ng atensyon ni Putin. Ayon sa Kyiv Post, nagpadala ang Russia ng 10,000 sundalo mula sa 70,000 puwersa para sa maliit na lungsod na ito. Ayon sa Moscow Times, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na umabot na sa 100 at 70,000 sundalo ng Russia ang nakatuon ngayon sa Pokrovsk. Anuman ang tunay na bilang, malinaw na naniniwala si Putin na ang pagdagsa ng mga tagapagtanggol ng Pokrovsk sa pamamagitan ng dami ay ang pinakamabisang taktika at ito ay gumagana kahit na hindi pa ito lubusang nagtagumpay. Hindi mo malalaman yan kung kay Putin ka makikinig. Noong Disyembre 2, sinabi ni Putin na bumagsak na ang Pokrovsk bago ang mahalagang pagpupulong sa mga sugo ng United States. Nakakamuflage, ipinakita ni Putin ang sarili niya bilang isang tunay na militar habang inihayag niya ang pagbagsak ng lungsod ng Ukranya. Tamang-tama ang timing para bigyan siya ng kalamangan sa nalalapit na usapang kapayapaan. Ang Pokrovsk ay naging mahalagang base para sa mga layunin ng pananakop dahil madali raw makakaabante ang hukbong Ruso mula rito sa lahat ng direksyon. Ayon sa Moscow Times, babalikan natin mamaya ang pagkakataong iyon sa video. Si Putin naman, sinuportahan ang pahayag niya ng ebidensya. Sa isang artikulo noong Disyembre, 2 na tumatalakay sa sitwasyon sa Pokrovsk, iniulat ng The Telegraph na naglabas ang Russian Defense Ministry ng footage na sumusuporta sa pahayag ni Putin. Ibinahagi ng Associated Press sa YouTube ang mga footage na di matatawaran. Sa gitna ng Pokrovsk, nakatayo ang mga sundalong Ruso habang iwinawagayway ang kanilang watawat. Maikli lang ang video pero mukhang sapat na ebidensya. Ipinakita ng Russia ang video sa state television bilang ebidensya na bumagsak na ang Pokrovsk. Kung totoo, magkakaroon si Putin ng kalamangan bago ang usapang pangkapayapaan sa United States. Ngunit hindi lahat ay ayon sa inaasahan. Ilang oras matapos ipalabas ang video ng Russia, pinabulaanan ng Ukraine ang katumpakan nito. Hindi sinubukan ng bansa na igiit na hindi nakarating ang mga sundalo ng Russia sa sentro ng Pokrovsk. At hindi rin nila sinabi na hindi naiwagayway at naitayo ang bandila ng Russia. Gayunpaman, gaya ng madalas sa mga bandila ng Russia, hindi nagtagal sa pwesto ang mga sundalong nagtayo ng bandila. Ayon sa ulat ng Telegraph, sila ay napaurong hindi nagtagal matapos nilang kunan ng video ang kanilang ginawa. Ipinagmamalaki ito ng Ukraine. Sinusuportahan ng Eastern Command ng militar ng Ukraine ang ulat na iyon, na nagsasabing tuloy ang paghahanap, pagsalakay, at pag-alis ng kalaban sa urban na lugar sa Pokrovsk. Hindi ito mangyayari kung kontrolado ng Russia ang Pokrovsk. Parang nagsisinungaling si Putin. Sa pinakamabuti, magulo ang sitwasyon. Gayunpaman, maraming naging halimbawa ang Russia na nagpapakitang handa itong gumamit ng maling pahayag ng tagumpay para sa propaganda. Halos kasabay ng pag-aangkin ni Putin na kontrolado na ng Russia ang Pokrovsk. Sinabi rin ng Kremlin na bumagsak na ang Vovchansk sa mga puwersa ng Russia. Ayon ito sa ulat ng Kiev Independent noong Disyembre 2.
na nagsasabing itinanggi ng Ukraine ang napapanahong mga pahayag tungkol sa pagbagsak ng Vovchansk. Gaya ng pagtanggi nito, naganap ng kontrolado ng Russia ang Pokrovsk. Nag-post pa ang pangkalahatang staff ng Ukraine sa Telegram upang ipaliwanag kung ano ang nakikita ng mundo sa mga video ng Russia na nagwawagayway ng bandila na nagsasabing isa lamang itong panibagong pagtatangka ng Kremlin na gumamit ng isang stage na video ng pagtatanim ng bandila para sa propaganda upang maimpluwensyahan ang mga kalahok sa mga international na negosasyon. Malaki ring posibilidad na hindi nagkataon lang na noong Disyembre 2 rin iniulat ng RBC Ukraine ang mga pahayag ni Putin na malapit nang makuha ng mga puwersang Ruso ang lungsod ng Kupiansk. Ayon sa ulat, sinabi ng presidente ng Russia na naharang ng kanilang puwersa ang 15 batalyon ng Ukraine sa lungsod na nagpapakitang lumalakas ang kontrol ng Russia. Sinabi ni Valery Gerasimov, hepe ng kawani ng Russia, na ang lungsod ay lubos nang napalaya mula sa kontrol ng Ukraine. Ayon sa RBC Ukraine, hindi totoo ang mga pahayag na iyon. Malaki pa rin ang bahagi ng Kupiansk na kontrolado ng Ukraine. Sa puntong si Zelensky mismo ang nagsabi na halos lahat ng tropa ng Russia ay napatalsik na mula sa lungsod. Malayo sa pagiging isa pang sinasabing lugar ng pagkatalo ng Ukraine, ang Kupiansk Axis ang siyang lugar kung saan nakakamit ng mga tagapagtanggol ng Ukraine ang kanilang pinakamalalaking tagumpay. Ayon sa RBC Ukraine, puro imbento lang ang mga pahayag ng Russia tungkol sa Kupiansk at nakakagulat ang kasinungalingan nila sa Pokrovsk at Vovchansk. Ipinapakita nito kung hanggang saan gagawin ni Putin at Kremlin para gawing pabor sa Russia ang bersyon ng pananakop sa Ukraine. Ang mga kalahating katotohanan, maling paglalarawan at lantarang kasinungalingan ay karaniwang ginagawa ni Putin. Pero ibang-iba ang sinasabi ng totoong nangyayari. Bagamat mabagal ang pag-usad ng mga sundalo ng Russia sa Pokrovsk, hindi nito ibig sabihin ligtas na ang lungsod sa mga atake nila. Malaki ang posibilidad na tuluyang bumagsak ito, pero hindi pa iyon nangyayari ngayon. Kung mangyari iyon, maituturing pa rin ng Ukraine na tagumpay ang bahagi ng labanan sa Pokrovsk kahit mawala sa kanila ang lungsod. Pero ang halaga ng dugo na ibinuwis ni Putin mula sa sarili niyang mga sundalo ay napakataas na maaaring maging dahilan para mabigo ang mga susunod na tangka ng Russia na sakupin pa ang iba pang teritoryo sa Donetsk. Pinagtatalunan ang laki ng pagkalugi ng Russia, ngunit kahit pinakamababa, malaking kalamidad na ito para kay Putin. Naglabas ang Moscow Times ng mas konserbatibong pagtataya sa ulat nitong Disyembre 2. Imposibleng mapagkatiwalaan ang pagtataya ng pagkalugi ng magkabilang panig sa labanan sa Pokrovsk. Sinipin ng outlet ang Institute for the Study of War or Institute for the Study of War na nagsasabing nagkaroon ng malaking kaswalti ang mga puwersa ng Russia sa kanilang matagalang kampanya para sakupin ang Pokrovsk. Ibinahagi ni Zelensky na nawalan ang Russia ng hindi bababa sa 25,000 sundalo sa Pokrovsk noong Oktubre. Hindi raw mga tansya ang mga numerong ito, ayon sa presidente ng Ukraine. Sabi niya, bawat isa sa 25,000 na pagkawala ng Russia sa Pokrovsk noong Oktubre ay nakumpirma. Lahat ito ay naitala gamit ang first-person view drones ng militar ng Ukraine para magdulot ng pagkawala. Sa totoo lang, higit 25,000 ang bilang. Sabi ni Zelensky, posibleng nadagdagan pa ng 2,000-3,000 ang sundalong nasawi sa Russia dahil sa armas na di kayang mag-record ng ebidensya, tulad ng artillerya. Tandaan, para lang sa Oktubre ang mga numerong ito. At ayon sa Institute for the Study of War, bumaba pa ito noong Nobyembre. Sabi ng militar ng Ukraine, 1,221 sundalong Ruso ang napatay at 545 pa ang nasugatan sa labanan sa Pokrovsk noong Nobyembre. Sa mga nasawi, 519 ang namatay at 131 ang nasugatan sa loob ng Pokrovsk. Ipinapakita nitong nasa loob ng Pokrovsk ang puwersa ng Rusya kahit hindi pa nila nasasakop ang lungsod. Ipinapakita rin nito na nakatuon na ang yaman ng Ukraine sa pagpuksa sa mga pumapasok sa lungsod. Imbes na harapin ang nabawasang puwersang sumubok palibutan ang Pokrovsk, malamang tuluyang bumagsak ang Pokrovsk. Pero bago iyon mangyari, titiyakin ng Ukraine na magdurusa ang hukbong Ruso. Kung susuriin ang buong pagsisikap ni Putin sa Pokrovsk, lalong lumalala ang mga numero. Maaaring ang Oktubre ang naging pinakamasakit na buwan na naranasan ng Russia sa kanilang pakikipaglaban para sa lungsod na patuloy na pinagtatalunan. Ipinapakita ng 18 buwang pagkubkob sa Pokrovsk at paligid na ang 25,000 pagkawala noong Oktubre ay maliit lang. Ayon sa commander ng 429
Separate Achilles Battalion ng Ukraine, si Yuri Fedorenko, lumampas na sa 10,000 ang kabuang pagkawala ng Russia sa Pokrovsk. Ayon kay David Axe, na dating military correspondent ng Forbes at ngayon ay may akda ng Trench Art column, maaaring mas malala pa raw ito para sa Russia. Pareho ring nagbahagi si Axe ng 10,000. Kagaya ni Fedorenko, sabi niya, naranasan ng Russia ang mga casualty mula Enero hanggang Oktubre 2025. Nauna ang pahayag ni Axe bago ibunyag ni Zelensky ang 25,000 na matay ng Russia sa Pokrovsk noong Oktubre. Hindi rin nito saklaw ang mga buwang bago 2025 kung kailan nagtulak ang Russia sa lungsod at libu-libong sundalo ang nawala sa kanila. Malinaw na hindi bababa sa 10,000 sundalo ang nabiktima sa pagtulak ni Putin para sa Pokrovsk. Maaaring mas mataas pa ang bilang na iyon, pero ayon sa Moscow Times, ang bawat numero ay tansya lang at hindi tiyak. Gayunpaman, tila tama ang pagtataya ng Ukraine batay sa ulat ng Euromaidan Press tungkol sa Pokrovsk. Ayon sa ulat, sinabi ng 155 Separate Mechanized Brigade ng Ukraine na malaki ang pagkalugi ng Russia sa Pokrovsk at may mga bahagi ng rehiyon na may hanggang 20 patay na sundalong Ruso sa loob ng 10 metro kwadrado. Ayon sa Health Central, ang karaniwang surface area ng katawan ng adult ay 19 na metro kwadrado. Ibig sabihin, kailangan mo ng humigit kumulang 5 lalaki para mapuno ang 10 metro kwadradong lugar. Kung may 20 sundalo sa ganitong espasyo, nababawasan ang sundalo ng Russia dahil sa bilis ng pagkawala nila. Nagsisiksikan na ang mga katawan. Dalawang nakakatakot na ideya ang naiisip. Nagkakasiksikan ang mga sundalo ng Russia sa isang lugar, kaya madali silang target ng artilleriya at drone ng Ukraine. Minsan, ang maliliit na grupo ay sunod-sunod na umaatake patungo sa mga patibong ng kamatayan ng Ukraine. Kailangang akyatin ng bawat sumunod na grupo ang mga bangkay ng nauna habang hinahabol ng Ukrainian drone. Nakakatakot ito. Halimbawa ito ng Carne Molino na taktika ni Putin sa digmaan sa Ukraine, gaya ng mga nakita natin ngayon. Sa ngayon, malinaw na napakalaki ng mga pagkalugi ng Russia sa Pokrovsk. Pero paano naman ang sa Ukraine? Siguradong meron din, di ba? Napilitan ang tagapagtanggol ng lungsod na tiisin ang malaking kamatayan para magdulot ng matinding casualty sa puwersa ng Russia. Totoo na nalugi ang Ukraine sa Pokrovsk, pero hindi ito ganoon kalala tulad ng iniisip ng iba. Hindi sinasabi ng Ukraine ang bilang ng kanilang nasawi o sugatan. Nakakatawang isipin, ang tanging bilang na naiuulat ng Moscow Times ay galing sa isang Russian Telegram channel na tinatawag na SHOT. Ayon sa Russian channel na iyon, mahigit 6,000 at 500 sundalo ang nawala sa Ukraine sa labanan sa Pokrovsk. Layunin nitong pagandahin ang imahe ng Russia at ayon kay SHOT, tinatayang 6,000 at 500 sundalo ang nawala sa Ukraine. Kung ikukumpara sa mga nawalang sundalo ng Russia, napakaliit ng bilang ng casualties ng Ukraine. Sinasabi ng matematika na kung tama ang 10,000 Russian casualties na nabanggit, konserbatibo pa ang bilang na iyon. Ibig sabihin, higit 15 sundalong Russian ang namatay kada isang Ukrainian na nasawi sa Pokrovsk. Karaniwan, inaasahan ng mananakop na mas marami silang casualties kaysa sa mga nagtatanggol. Pero kahit ganoon, ang casualty rate na hindi bababa sa 15 beses na mas mataas kaysa sa Ukraine ay hindi maganda para sa Russia. Ipinapakita nitong dumudugo si Putin sa mga tropa at naiiba ang sitwasyon sa Pokrovsk sa gustong ipakita ni Putin. Bumabalik ito sa nabanggit natin kanina sa video, kasabay ng anunsyo ni Putin tungkol sa sinasabing pagkakakuha ng Pokrovsk. Malinaw na hindi pa bumabagsak ang lungsod. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pagdudulot ng Ukraine ng casualty sa Russia, dagdag pa sa dati. Gusto ni Putin na maniwala ang mundo na bumagsak ang Pokrovsk dahil sa pagpupulong niya noong Disyembre 2 kasama sina Steve Witkoff at Jared Kushner, manugang ni United States President Donald Trump. Matatapos ang pagpupulong pag napanood mo ang video na ito. Gayunpaman, ilalang mga outlet at tao ang nagsabi na pinalalaki ni Putin ang tagumpay ng Russia sa Pokrovsk, bukod pa sa sinasadyang pagtakip sa mga pagkalugi ng Russia para magmukhang mas maganda ang kalagayan ng Russia kaysa sa totoo. Bago ang pagpupulong, sinabi na ng Institute for the Study of War ang pahayag na iyon. Palagi ang naglalabas ang Kremlin ng pinalalaking pahayag sa labanan bilang bahagi ng cognitive warfare para palabasing tiyak ang tagumpay ng Russia at hikayatin ang Ukraine at kanluran na sumuko sa kanilang hinihingi. Ayon sa The Moscow Times,
Sumasang-ayon ang dating opisyal ng Security Service of Ukraine ng Ukraine at eksperto sa militar na si Ivan Stupak sa mga ideyang ito. Sabi ni Stupak, ang pahayag ni Putin tungkol sa pagbagsak ng Pokrovsk ay para lamang lumikha ng imahe na kontrolado ni Putin ang sitwasyon, na mahigpit niyang hawak ang lahat ng nangyayari. Ang mga pahayag ni Putin na maayos ang lahat para sa Russia at masama ang lagay ng Ukraine ay hindi tumutugma sa realidad, ayon sa The Telegraph. Ayon sa Deep State, isang open-source intelligence group na nag-uulat sa Ukraine, ilang bahagi ng Pokrovsk ay matindi pa ring pinag-aagawan noong Disyembre 2, ibig sabihin, hindi pa nakakamit ng Russia ang tagumpay na sinasabi ni Putin. Sinabi rin ni Andriy Kovalenko, ang pinuno ng Center for Countering Disinformation ng Ukraine, na ang anunsyo ni Putin ay para lamang sa mga taga-kanluran at para itaas ang pusta sa diplomasya. Tungkol ito sa paglikha ng impresyon ng lakas na umaasang magkakumbinsi kay Putin sa United States. Kailangan gumawa pa ng karagdagang concession ang Ukraine sa Russia, kabilang na ang pagbibigay ng teritoryo kung idedeklara ang kapayapaan. Iyon din ang sinasabi ng Russian media, ayon sa ulat ng Telegraph. Ayon dito, iniulat ng pahayagang Komsomolskaya Pravda ng Russia na isang arawang pahayagan mula Moscow na ang di umano'y mga pagsulong ay palatandaan na mas marami pang teritoryo ng Ukraine ang nasa ilalim ng ating kontrol. Sa susunod, baka mas mahigpit na ang kondisyon ng Russia. Maging ang camouflage na suot ni Putin habang ginagawa ang kanyang anunsyo ay bahagi ng isang planadong rudin na layuning ipakita ang lakas militar sa Amerika. Ayon sa ulat ng Cable News Network noong Disyembre 2. Ayon sa outlet, hindi pa rin umatras si Putin sa pangunahing hiling niyang isuko ng Ukraine ang malaking bahagi ng Donbas, kabilang ang Pokrovsk. Ang dramatikong anunsyo ay idinisenyo upang ipakita si Putin bilang isang makapangyarihang leader na gumagabay sa hindi mapipigilang puwersa ng Russia patungo sa tiyak na tagumpay. Bumagsak na ang Pokrovsk, Vovchansk at Kupiansk ayon kay Putin, at malapit na ring bumagsak ang natitirang Ukraine. Iba ang realidad, pero hindi kailangan ni Putin na tumugma ito sa kanyang bersyon. Ang kailangan niya ay maniwala ang mga delegado na ipinapadala ng United States sa Moscow sa kanyang sinasabi. Kung maloloko ni Witkov at Kushner ng kanyang mga kasinungalingan, ipapasa nila ang peke o pinekeng posisyon ng Russia sa natitirang bahagi ng administrasyon ni Trump. Lalakas ang pressure ng United States sa Ukraine na pumayag sa labis na kondisyon para sa kasunduang pangkapayapaan. Kung magiging matagumpay ang lahat, magiging sulit ang mahigit 10,000 sundalo na ipinadala ni Putin sa kanilang kamatayan sa Bakrovsk. Makukuha ni Putin ang gusto niya. Ang malaking tanong ngayon, gagana ba ang plano ni Putin? Lantad na ang propaganda ng presidente ng Russia bago ang pagpupulong niya sa delegasyon ng United States. Higit pa sa mga maling pahayag ng tagumpay sa mga pangunahing lungsod, inakusahan ni Putin ang mga kaalyado ng Ukraine sa Europa na hinahadlangan umano ang pagsisikap ng Amerika para sa kapayapaan sa Ukraine. Wala silang agenda para sa kapayapaan. Panig sila sa digmaan. Ulat ng PBS. Binanggit ito ni Putin sa Investment Forum bago makipagkita sa mga United States sugo. Sinabi ni Putin na layunin ng Europa na hadlangan ang kapayapaan bago igiit na handa ang Russia sa laban. Ang mga komentong ito ay hindi talaga para maging panibagong banta laban sa Europa. Sa halip, sinusubukan ni Putin na magpahiwatig ng ibang mensahe sa United States. Sabi ni Putin, pinaghirapan ng Amerika ang kasunduang pangkapayapaan na para bang pinapaligayan niya ang mga Amerikano. Papalampasin ba natin na hadlangan tayo ng mga Europeo na mahilig sa giyera sa pagtangkang kumbinsihin ang Ukraine na ito na ang pinakamagandang kasunduang makukuha nila? Tusong-tuso. At sinasabing matalino si Putin. Pero kasinungalingan ang basehan ng lahat niyang ginagawa. Kung mapansin man ng United States o hindi, ito ang magtatakda ng resulta ng pag-uusap sa Moscow. Dapat nagawa mo na yon habang nanonood ng video na ito. Sa Pokrovsk naman, hindi maganda ang lagay ng Ukraine. Maaaring hindi totoo ang sinabi ni Putin tungkol sa pagbagsak ng Pokrovsk. Ngunit ayon sa The Guardian, matatapos na ang laban sa lungsod. Layunin ng Ukraine na pahabain ang laban para mapabuti ang posisyon nila sa negosasyon at magdulot ng higit pang pinsala sa pagod na puwersa ng Russia. Malamang babagsak ang Pokrovsk, pero hindi pa ito ngayon. Dapat malaman ng United States mula sa Ukraine ang lawak ng pinsala at libu-libong nasasawi sa Russia. Marami pang humaharang sa puwersa ni Putin sa Donetsk kahit bumagsak na ang Pokrovsk. Habang patuloy nagsisinungaling si Putin tungkol sa Pokrovsk, papuntang impyerno ang mga puwersa ng Russia. Sa ibang bahagi ng Ukraine,
Naglalagay ng patibong at tumutulong ang mga Amerikanong voluntaryo para dumami ang kaswalti sa Lyman. Isa pa itong patunay na malayo pa ang Russia sa tiyak na tagumpay na sinasabi ni Putin. Alamin pa ang iba pang detalye sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa Pokrovsk at sa negosasyon ng kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat sa panonood.